Pasok, Senator. Bago ko yung lahat, kami ngayon, kasama ko ang Society of Authority movement. Mahina. Ang hina no, Sam. Kaso vlogger, draft, conversation, laban kay Vice President Sara Duterte. Wala bang iba? Walang iba kaya? Mahina. Ano baka lalakas to? Then, masasabot ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito, Wait. Baka pwede bang caption yan? May caption ba? Saan natin pwede ilagay? Saan ko ba makikita yung caption? Kaya pala, nandun pala kay Coach Jared yung mga nanonood. Ito si Coach din eh. Sinisi si Coach. Asan yung caption? Paano natin i-on? Baka pwedeng mabasa na lang. Walang caption. Hindi siguro rin marinig nung ano. Pasok. ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file niya ng Civil Society Organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nasagdagan doon mga aligasyon ni Mr. Camille Pantiaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung itinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng Narinig nyo ba? Kung alam ko lang, pwede ko sanang linisin to dito sa ano natin sa gadget natin. Let me check if I will be able to find another video na medyo mas malinis. Senator Trillanes sinampahan na ng kasong plunder si Sara. ABS-CBN din to, malamang mahina rin to. Nakatakdang ihain ngayong araw ang reklamong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na dapat mapanagot ang Vice Presidente sa hindi maipaliwanag na confidential funds at Tama, kasi I think medyo naiinip na si Senator Trillanes sa nagiging aksyon ng administrasyon patungkol dun sa mga confidential fund, no, na ako rin kahit naman sino siguro ang tao medyo naiinip pagdating diyan sa confidential fund, lalo na no na parang talagang lagi kong sasabihin dito, no, ang ginagawa ng mga Duterte, they speak of bad that they're gonna be doing, and then they expect that they can really get away with it kung hulihan man, no, ganun tayo inaabuso ng mga Duterte. questionabling pagbili ng laptop noong nakaupo pang Education Secretary. Magpa-file kami ng mga graft and plunder cases against Sara Duterte. Makikita nila yung iba't ibang pagnanakaw na ginawa ni Sara bilang mayor, bilang DepEd Secretary at bilang Vice President. At ito, hindi ito gawa-gawa. Dokumentado ito. Wala pang pahayag si VP Sara sa planong pagsasampa ng reklamong plunder. Tinawag naman ng Vice Presidente bilang fundraising effort ng ilang kongresista ang posibleng panibagong impeachment complaint na ihahain laban sa kanya. Pero, buwelta ni Manila Congress. Ayos no? Tinin niya, ginaganyan-ganyan lang talaga yung ginaganyan lang yung mga Pilipinas. Yung mga Pilipinas, yung Pilipinas. Ginaganyan lang yung mga tao. Congressman Joel Chua, galing sa mga civil society at religious group ang reklamo laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Alam na natin yun na nangyayari yun. Uto, tatay mo karton! Wala na, ubos na yung powers ko kagad. As expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na Pag gutom ka, ang lakas ng pangamoy mo, no? Nag-start na kami ng diet actually. Kaya lang, we have to cut. Diba, nag-start kami ng diet, pero kailangan namin tumigil kasi kailangan namin uminom ng gamot. So, kailangan kumain. Ayan. ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. Yun yung bintang. Since ngayon, paano yan? Ngayon, ang pinapalabas, dahil wala nga daw pumipirma, ngayon ang pinapalabas nila is walang baka walang pondo. Kaya daw medyo matamlay ngayon.
Matamlay daw dahil parang walang pondo. Yun yung sinasabi nila ngayon. Yan yung claim nila. No? Tingnan nyo itong mga walang yan to. Basta talaga DDS, utak luga eh. Oh. File ng impeachment si Sara, hindi naman po ang House. Kung maalala ninyo, yung unang tatlong impeachment na final, ito po ay final ng mga civil society na hindi naman po konektado sa House. So ang ibig sabihin po ba nun, yung mga nasa civil society, religious sector ay nagpa-fundraising din? Maaaring maghain ng panibagong reklamo laban kay VP Medyo so parang medyo mahina yung debunk na yun. Pero pwede na. Sara matapos ang 1-year ban rule sa February 6. Oh, yan ha. So, nagsampa na ang ating mahal na senador. I think ito, pwede pa natin. Nakaharap sa panibagong blunder complaint si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya Financial funds noong termino ni VP Sara. Yung interview, ayan, to. Baka malakas to. Ang kurakot na public official. Ani Okay. Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga Nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na isa siyang kurakot na public official. Ani Trillanes, Talaga, no? For me, no, kahit ano pa sabihin nyo na, para sa akin, nagagalingan talaga ako kay Senator Trillanes, no? Matapang, no? Buo yung loob. Tapos, syempre, kahit na, nakita nyo naman to kahit sino makabangga nito. Pagka feeling niya medyo mali yung kakampi niya, medyo naliligaw ka yata. Di ba? The likes of even VP Lenny. No? Parang medyo how is that happening? Parang gano'n na kaya mo no na makasama si VP Sara. So yun, ganyan si Senator Trillanes. So I do believe na he will pursue, no, like what he has done, no, doon sa tatay. Yes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng the silent majority. Hindi Mukhang no. Sa ombudsman niya, no, po. Ganda, ang ganda. So ngayon parang yung mga medyo ayaw yung sumali sa impeachment Ayaw nyo ganon. Oh. Yung mga congressman, tandaan natin mga mukha ng mga yan. Oh. Si Dong Puno, si Congressman Puno, bahala ka. Sabi mo ayaw sumali ng NUP Oh, markahan nyo na yan. Wala lahat kayo. Hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinaharap na issue ni VP Sara. Lalo ang pera ng Grabe ang bango nung ang bango nung Anyways, let's end it with that. Hindi kasi inom pa akong gamot di ba? Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Bawi na lang ako bukas. Kasi late ako, tas may sakit ako. Intindihin nyo na lang Boss Jordan G Kawawa naman ako. Tamo, kahapon botsyog yung mukha ko. Ngayon medyo numinipis Kawawa naman ako niyan. Oh, anyways. Let's end it with that. Pero hindi pala. No? So, ito. Oh. Ano na lang para may pabonus ako sa inyo Ito sabi. Let's end it with this na lang. Iwanan ko sa inyo tong mga kataganto. You can forgive some people without welcoming them back into your life. Apology accepted, access denied.